Hallelujah. Makipagpasa po nga po kayo sa akin. Naniniwala ako ng autoridad ng salita ng Diyos ay katumbas din ng Diyos mismo. Ako'y susunod sa mga salita niya na may buong paggalang, buong puso't isipan, kaluluwa at lakas, ngayon at kailanman. Amen. Hallelujah. Bigyan po natin ng pamagat ang salita ng Diyos sa umaga ito. Following the path of Jesus Christ. Pakilagay nga po doon, Pastor. Ayan, na matatagpuan po natin sa aklat po ng John chapter 12 as our main text, 25 to 26. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga na ang araw pong ito ay araw po ng Diyos at nararapat lamang na siya ay ating papurihan at patuloy nga pong napasalamatan. Amen. Alam po natin na sa araw na ito, tunay nga na ang kinalulugdan ng Diyos ay siyang may taglay na pananampalataya na tayo po ay sumasampa sa Diyos na tunay nga Diyos ng lahat, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, at tunay nga Diyos na nagtataglay ng pananampalataya ng lahat ng kanyang kalooban ang siyang mapangyayari. Sumandali nga po tayong manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat nga o Diyos sa pagkakataon ito na niloob mo sa iyong lingkod na tunay nga gamitin mo upang makapaghayag ng iyong salita. Ama, patuloy nga na papurit, pasasalamat sa iyong pangalan at patuloy nga, Ama, loobin mo ng malayang pagkilos ng Banal na Espiritu ay siyang aming maranasan. At tunay nga, O Diyos, Ama, patuloy na pagkalooban mo ang iyong lingkod, Ama, ng sapat na inspirasyon na hindi ako magkukulang at tunay nga patuloy, Pare God, na mapunan, mabusog ang bawat isa, ang bawat tapayan, Ama, ay tunay nga patuloy, Pare God, na kami nga ay magtaglay ng pananampalataya sa iyong salita. Ama, itong aming dalangin, dumedepende lamang sa pinakamakapangyarihang pangalan, ang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tunay nga na tayo po ay nilalang ng Diyos. Ibig sabihin, kung tayo po ay nilalang, then, kinikilala po natin na meron pong lumikha sa atin. Kaya nga po ang ating sinasamba ay ang Diyos. Pagkatunay nga tayo po ay naniniwala that it is God who acts according to His will. Pag sinasabi natin that according to His will, according to His faith. Okay. Kaya nga, when we talk about God's faith, kapag pinag-uusapan natin ang pananampalataya patungkol sa Diyos, okay, pananampalataya ng Diyos sa kanyang taglay, sarili taglay, ito po ay patungkol po sa kung ano ang nais niyang gawin. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi sariling paniniwala ng mga tao, bagkus ito po, it is rooted by the Word of God. Ibig sabihin, ayon lamang ito sa kalooban ng Diyos. Hindi po matatawag na pananampalataya ang mga bagay na sarili lang nating pinapaniwalaan. Aminin natin na matagal na panahon, may mga paniniwala na ipinapasa ng mga kanininunuhan natin. Tama po ba? Meron minsan paggabi, bawal kang magwalis. Lalabas ang swerte. Tama ba? Meron pa, marami man. Nagulat ako nung board exam. Yan, tawag ito. May mga sumisipa ng upuan, may nagpuputol ng pencil, kailangan daw gamit mo red, may apple na red, ganun. Tapos may ginawa pang iba, as in yung mga lapis, pinabless sa lahat na ata ng simbahan. Okay. Pero alam po natin, ang mga paniniwalang ito ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Kung ang ating pinapaniwalaan, ang ating sinasampalatayahan is not according to the Word of God, then it is nothing. Walang silbi. At kung patungkol po sa pananampalataya, pinapaunawa po sa iglesyang ito na anumang ginagawa natin na hindi kalakip ang pananampalataya sa salita ng Diyos, sa Diyos mismo, walang kabuluhan. Kahit ikaw pa ang pinakamasipag sa lahat,
Kahit pa ikaw ang sabihin natin, prayerful sa lahat, if you lack faith, it is nothing. Kaya nga po nasusulat sa aklat po ng Hebreo chapter 11 verse 6, that without faith, kung wala po ang pananampalataya, hindi tayo magiging kaluguran sa harapan ng Diyos. Hebreo, sa aklat po ng Hebreo 11 verse 6, basahin ko po. Hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ibig sabihin, hindi natin maaring mapaluguran ng Diyos maging sa ating pananambahang ito kung hindi natin lubos na pinapaniwalaan siya. Okay. Sapagkat sa pananambahan, ang nais po ng Diyos, siya lamang po ang may taas. Siya lamang po ang mapaluguran. Kaya nga, the object of our worship is Jesus. And mind you, in this church, hindi po tayo gumagamit ng anumang simbolo ng ating pananampalataya kasi true faith doesn't need symbols. Ang totoong pananampalataya, hindi niya kailangan ng kahit ano na sasaligan natin ang pananampalataya. Na kailangan may hawak kang ganito para maniwala ka. Hindi po. Kasi nga, pinapaunawa po sa atin in Hebrew 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang mga inaasahan at paninindigan tungkol sa bagay na hindi nakikita. Pero ang pinapatungkulan po sa bagay na hindi nakikita na ito ay patungkol po sa Diyos na hindi naman po talaga natin nakita. Pero ito ay ating pinapaniwalaan. Amen po ba? Kaya nga, sa pananampalatayang ito, upang magtaglay tayo ng isang totoong pananampalataya in accordance to God, in according to His will, in accordance to the Word, napakainam po na maunawaan nating tunay the picture of God's will. Ano po ba ang nais ng Diyos na nakasulat na mula Genesis, sa aklat po ng Genesis, up to Revelation, ito po ang kanyang pinapatungkulan. Don't you know that from Genesis to Revelation, ang pinapatungkulan po dito ay ang ating Panginoon Hesus. Sa Genesis pa lang po, in Genesis chapter 3, okay, kung saan nagkasala po si Adan, si Eva, andun po na tunay nga na prophecy na, okay, na aapakan, okay, aapakan ang ahas. Sino ba yung ahas na ito? Punta po tayo sa aklat ng Genesis, pinakauna. Okay. Sabi dito, sa verse 14, ito yung mga kapurusahan. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa ay may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Okay, ibig sabihin, the devil, okay, ang ahas, nire-resemble po niya ang devil na legal niyang kainin ang alabok. And mind you, galing po tayo sa alabok. In 15, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog ng iyong ulo at sakong niya ikaw ang tutuklaw. Diba? Tutuklaw lang sa sakong, pero yung ulo, okay, ng ahas ay dudurugin. Pag pinapatungkulan po kasi ang ulo, it resembles authority. Okay. Kaya nga po, sa pangalawang kalooban ng Diyos, Jesus came to destroy the devil's work. Okay. Kaya nga po, sa kalooban ng Ama, okay, nung nilikha niya ang lahat, alam po natin na ang kanyang isinasaalang-alang ay ang kanyang anak. Okay. Sino ba namang magulang? Okay. Ang hindi uunahin ang kanyang anak. Kaya nga po, kailangan natin itong lubos na maunawaan so that our faith will be in the right path. Okay?
Ngayon, sa pinakaunang kalooban ng Ama, ang lahat po ng bagay ay nalikha para sa anak. Makipagbukas po kayo sa aklat po ng Colossians chapter 1, 15 to 17 at atin nga pong basahin. Sabi po dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng manilikha. 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Okay? Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ibig sabihin, kailangan po nating maunawaan ng lahat ay para sa Diyos. Ibig sabihin, ang langit at ang lupa ay para sa Diyos. Ngayon, may usapan po ang Ama at ang Anak. Ang kalooban po ng Ama ay ibigay ang lahat para sa Anak. May sarili din namang kalooban ng Anak at ang kalooban ng Anak, ibigay ang lahat ng karangalan sa Ama. Kaya yun po yung binabasa po natin, sa aklat po ng Filipos, chapter 2, verse 5 to 11, na bagamat siya ay Diyos, ninais po ng Anak na magpakumbaba. At ang pagpapakumbabang ito ay pagpapakumbaba taking the form of a servant, ibig sabihin, naging alipin siya. Okay? Siya po ay Diyos. Ang anak po, okay, Jesus the Son, ay Diyos mismo. Pero paano siya magpapakumbaba at itataas niyang Ama, doon po napangyari that He took the form of a man. Okay? Nagkatawang tao siya. Kaya hindi po siya half-half, hindi siya demigod, na half God, half mortal, hindi po. Nung siya ay naging tao, naging Son of Man, okay? Buong-buong tao, pero hindi po natanggal sa kanya ang pagiging Diyos niya as a Son of God. Pagkat anak siya ng Diyos. Kung isipin mo to imposible, pero ibabalik po natin ang prinsipyo, wala pong imposible sa Diyos. Kaya nga po yung itinuro po kahapon, kagabi ni Pastor Raymond, about yung panganak ni Mary. Kaya nga po, napangyari that in the Virgin, okay, na-conceive, okay, si Jesus Christ in the womb, na walang intercourse sa mag-asawa na si Jose at si Maria. Kaya walang kinalaman si Jose sa binhi. At nangyayari na ngayon, doon ata nila nakuha yung idea about IVF, wherein ini-inject sa sinapupunan, okay, ng babae, yung pinagsama ng sperm at egg cell. Okay. Okay. Sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Okay. Likas sa Kanya. Hindi mo pwedeng tanggalin sa anak ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos. Pagkat siya ay Diyos. But out of humbleness, nais niyang magpakumbaba, kaya kinuha niya ang katawan ng tao. In John chapter 1 verse 14, okay, He is the Word. Siya po ang salita na nagkatawang tao. Okay. Kasi nga in John chapter 1 verse 1, simulan natin, nang pasimula ay naroon na ang salita. Kung makikita nyo dito, malaki na S, salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. In verse 14, naging tao ang salita, nanirahan sa piling namin, nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Okay. Kaya nga, yung salita na ito na malaking S, ang pinapatungkulan po ay si Jesucristo na anak ng Diyos, pagkat siya lamang naman talaga yung nagkatawang tao.
At sa kanyang pagkakatawang tao, wala po siyang ninais kundi ipakilala ang Ama. Maluwalhati ang Ama. Okay. Kaya nga, sa proseso na iyon, okay, sa kalooban ng Ama, may nangyari sa langit. Di ba nilikha niya ang langit at ang lupa? Sa pagkalikha po ng langit, nag-set na po siya ng mga anghel, kasi nga, kung babalikan natin sa Hebrews chapter 1, di baga, naalala niyo yung last preaching, in Hebrews chapter 1 verse 7, and Hebrews chapter 1 verse 14, na ang mga anghel ay mga lingkod. Ngayon, nung nilikha ang langit at ang lupa, sa langit kasi, nagtalaga ang Diyos ng anghel. Okay. He will take the name of God, okay, magre-represent habang wala pa doon sa langit ang anak. Ngayon, meron ding tatlong arkanghel. Sino sila? Si Angel Gabriel, Angel Michael, and Angel Luciel. Ngayon, ang nasa above nila, namumuno sa kanila, is the angel of the Lord, okay, na ipinagkatiwalaan ng pangalang Yahweh. In Exodus 23, okay, verse 20. Ngayon, doon sa langit, nagkaroon ng kudeta. Kaya nga ibinagsak kung sino man ang kumalaban, kasi nga ang pagkalaban po doon sa itinilaga ng Diyos na anghel niya, na mamumuna doon sa langit, ay ibig sabihin, rebellion, diretso mismo sa Diyos. Kasi nga, any authority na isinet ng Diyos, nakakalabanin natin, ibig sabihin, kumakalaban din tayo mismo sa Diyos mismo. Sa Isaiah, sa aklat po ng Isaiah 14, verse 12, dito nakasulat po kung paano ibinagsak yung anghel na ito. Isaiah 14 verse 12, okay, although, 14 verse 12, sabi dito, O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukhang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. 13, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono, uupo ako sa ibabaw ng bundok, natagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. 15. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay, sa kailalimang walang hanggan. Okay. Hallelujah. Tunay nga po na, although ito ay patungkulan, okay, ang hari ng Babylonia, on the other side, it is prophetic na pinapatungkulan po ito sa kay Angel Luciel, na dati siya ay Luciel, naging Lucifer, kasi nga, ang ibig sabihin ng EL is kasama ng Diyos. Pero dahil nga bumagsak siya, fallen out, far from God, ibig sabihin, wala na. Naging kaaway na siya ng Diyos. Kaya nga, isa sa sinasabi natin, hindi natin nanaising maging anghel. Kasi ang isang anghel, minsan lang na magkasala, wala na pong pag-asa para sila ay mapatawad muli. Sa tingin niyo po ba, kung halimbawa magre-repent, yung anghel na iyon, mapapatawad pa ba? Hindi na po. Dahil sila ay anghel, sila po, meron silang, ang kanilang composition is only spirit. Ibig sabihin, kapag sila ay nagkasala, eternal na yung kasalanan na iyon. Ano naman tayo mga tao? Dito po natin makikita na andito yung habag ng Diyos sa atin. Okay? Bagamat ang pangalawa, di ba, unang kalooban ng Diyos, in His will, is ang lahat ay para sa anak. Ang pangalawa ay wasakin ang gawa ng kaaway. In 1 John chapter 3 verse 8, okay? In 1 John chapter 3 verse 8, sabi dito, ang nagpapatuloy sa pagkakasala
ay gampon ng dyablo sapagkat sa pasimula pa ay nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Yun po yung pangalawang kalooban. Add-on na lang, pangatlong kalooban niya, ang kaligtasan or salvation para sa lahat. Na kaya naparito ang ating Panginoon Jesus, of course, dahil nga naging pathway, naging daan ang taong nilikha para ma-fulfill ang kalooban ng Diyos in such a way na magpapakumbaba ang anak. Ginamit po talaga ang tao, okay, para maisakto para niyon. Kaya bilang tayo ay naging tulay, naging daan, doon po ipinaranas ng Diyos ang habag niya sa atin. Na meron po tayong composition, okay, meron po tayong kaluluwa, may espiritu po tayo, at tunay nga na yun po ang maging eternal. Itong katawang ito na nakikita nyo, okay, itong nakikita nyo na kulay natin, okay, kayo manggi, itong katawan na ito, babalik sa alabok. After that, mawawala. Kahit hukayin nyo yung mga nasa mga sementeryo, yung iba, di ba, ginagawang abo. After mo ang ginagawa ng iba, tinatapon nila sa dagat, yung abo. Di ba, yung mga nagpapakremate. After that, wala na. Itong physical na ito, wala na. Kaya nga kung yung mindset natin, yung perspective natin, is nandito lang, sa katawang ito, nakafocus, baka pagsisihan po natin sa huling panahon. At the end of our life. Dahil nga po, kung tayo po ay spiritual na nilalang, na ngayon sa pagkakataon ito, meron po tayong physical, ibig sabihin, in this physical body, it is our very opportunity to secure our salvation. Kaya nga po, ano ba ang nais lang ng dyablo? In John chapter 10, verse 10, he is to steal and to kill. Wala siyang ibang nais, kundi sirain ang tao. John chapter 10 verse 10, sabi po dito, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. You see that? Ang dyablo gusto niyang nakawin, gusto niyang sirain, gusto niya tayong patayin. Kaya nga yung offertory challenge po ni Pastor Raymond kanina, actually, our obedience sa pagbibigay ng tithes and offering is our protection. Kasi nga, tinitignan po ang ating pagsunod. When we obey, kung tayo po ay susunod, ibig sabihin, we are protected. Kailangan po natin ng pananampalataya sa mga bagay nito. Because mind you, hindi po talaga susunod ang isang tao na walang pananampalataya. Sabi ni Sister Yo, pag inaayaw mo, Pastora, ang daming dahilan. Ang layo-layo daw. Ang layo-layo. Okay. Kaya ang sinagot ko po, ang may pananampalataya lang kasi talaga, ang siyang may kakayahang sumunod. Nirereklamo pa po nila, maghapon daw po kasi. Bakit daw kasi maghapon? Okay. Ino-offer lang po natin yung maghapon sa mga willing na mag-stay para mag-aral ng Bible. Kasi nga, ang trabaho po ng pastor ay pakainin ang mga tupa ng Diyos. Ang isang pastor po ay lingkod ng Diyos na dapat susunod lang sa ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po, ang aming pinapahayag, ating sampalatayahan ang mga salita ng Diyos kasi nga hindi namin ito pangako. Pangako po ito, kaakibat, kalakip, ang pangako ng Diyos pagkat ang ating inihahayag ay ang salita niya mismo. At why? Bakit po namin iniutusan kayo na magbasa para po kayo mismo ang makaka-discover, kayo po mismo ang makakasaliksik, makakabasa ng mga inihahayag sa iglesyang ito ay hindi haka-haka na galing sa opinion lamang ni pastor. Okay? Kundi inihahayag lang natin kung ano ang nararapat, kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nga isang malaking pasasalamat natin
Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, niloob niya na makilala natin siya. Ang isa sa nakakaawa-awa na nilalang sa mundong ito, okay, taong nilalang sa mundong ito, ay ang hindi niya o napalampas niya ang pagkakataon na dapat nakilala mo ang Diyos. Kaya nga po, tayo po ay nagpapasalamat. Dahil nga, yung pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos, inilapit sa atin ng Diyos ang mga lingkod niya para magturo tayo. Then, God opened up our eyes, our ears, that we could hear. Na napapakinggan natin kung anong tinig ng Diyos. Bakit po ang iba hindi po makarinig? Ano pong ibig sabihin ng hindi makarinig? Bingi po. Kaya nga po, when Jesus Christ, pag siya po, kung mababasa niyo sa gospel books, pag siya ay nagre-rebuke sa mga Pariseyo, you blind guides. Marami pong blind guides ngayon. Ano ibig sabihin nun? Isang bulag, inaakay ang kapwa niya bulag. Pwede kaya iyon? Pwede mo bang akayin ang kapwa mo bulag? Kaya nga nakakatakot. The church must not follow the trend, but only follow God's standard. At ang standard po ng Diyos will never go away, will never depart from His word, from His will. At yun po, doon po natin hinihimok ang bawat isa na nakakaparinig ngayon na kailangan yung mapuno ng salita ng Diyos upang pagdating ng pagkakataon na kayo tawagin din ng Diyos na maghayag or bibigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon na makapagsalita, ang ihahayag lang po natin ay pawang katotohanan. Pagkatunay nga na totoo, haharap po tayo sa Diyos. Ipagsusulit ang lahat ng ating ginawa. Ang pinakamahirap po, pag ang ating pananampalatayang tinanggap ay mawawala sa atin. Because faith is the currency in heaven. Ibig sabihin, hindi maaaring maranasan ng isang tao ang mga pangako ng Diyos na nakasulat kahit nakasulat pa ito kung walang pananampalataya. At kung babalik natin yung sinabi natin kanina sa umpisa, faith is in accordance, patungkol lamang po ito sa Diyos. Kaya hindi maaari na pagsasamahin mo, magkokonain, okay, ang tradisyon at ang pananampalataya. Yun po yung ginagawa ng karamihan ngayon. Yung pananampalatayang puro hahaluan ng tradisyon para lang tatanggapin ng lahat. Hindi po iyon. Faith must go over anything. Faith is the authority. Okay, sa lahat. Pagkat kung wala pong pananampalataya, kahit siguro maghapon kang mag-hallelujah, walang pakikinggan. Naalala niyo yung kwento kay Elijah at sa mga propeta ni Baal? Okay? Niloloko na ni Elijah eh. Sumigaw ka pa ng mas malakas. Baka natutulog yung Diyos mo, si Baal. Okay? Niloloko niya yung iba, naglalaslas na. Para lang pakinggan sila ng Diyos nila. Tawagin mo pa, baka nasa palikuran na. Tawagin mo, baka andun sa palikuran. Lakasan mo pa yung sita. Ang pananampalataya po natin. Then when we call, kaya doon ako naiyak nung nabasa ko po sa totoo lang. Paano nanalangin si Elijah? Ang panalangin lang niya, sabi niya, Ama, okay? Ipakita mo sa kanila na ikaw ang totoong Diyos. Hindi pa po tapos ang panalangin ni Elijah, bumagsak, okay, sa harapan nila. Napakalaking apoy. Kasi ang challenge that time, dalawa ang offering. Ang offering kasi, may dalawang handog. Kung sino ang masusunog na sa handog mula sa langit, okay, kasi dapat ang Diyos ang magsusunog doon.
Yun ang Diyos na totoo. At papatayin lahat ng hindi pakinggan. Maghapon na. Umiiyak na lahat ng mga propeta ni Baal. Wala. Kay Elijah po, ginawa pa niya, pinatubigan pa niya. Sige, tubigan mo. Okay? Nung siya ay tumawag, hindi po siya nagmakaawa. Napakinggan siya ng Diyos. Because God is with him. Why? Dahil nga, sa matinding pag-uusig, kapalit na po yung buhay niya. Okay? Isigat 3 taon siyang nagtago. Nasisustain siya ng Diyos kasi nga buhay na niyang kukunin. But he remains faithful to God. Okay? Pinakinggan siya, isang tawag lang. Kaya, sa pananampalataya po, hindi po natin gagawin yung iba. May napanood din kasi ako, pwede kong i-share sa inyo. May kakilala kaming pastor, ipinost pa niya. Nung magpapakas out siya, sinampal yung ulo. Para cast out in, di ba? Talagang tinampal yung ulo. Sabi ko, kung gaganon mo ang mga tao, baka aayawan ka na nila. Dito po, okay, ang pinanghahawakan natin in casting out of demons. Kaya nga po, pag nakikita ko na may mga bagong sumasama sa casting out natin, sa prayer natin paggabi, nag-i-explain ako ulit, kahit paulit-ulit pa yung explanation, para lang maipaunawa na hindi po tayo nagpapalayas dahil malakas ang boses natin, dahil nanggigigil tayo sa demonyo, ganon. Pero nagpapalayas tayo dahil sumusunod tayo kung ano ang sinasabi po ng aklat po ng Marcos. Makipagbukas kayo sa akin. Marcos, chapter 16, verse 16. Mark 16. Sabi po dito, ang sinong mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Matindi to. Yung ayaw sumampalataya ay paparusahan. Kaya nga, ang action po, after nating tanggapin ang Panginoon Yesus in John chapter 1 verse 12, normally, ang next talaga na step dyan is baptism. Pakikipag-isa sa ating Panginoon Yesus sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. It's symbolic, okay? Symbolic siya, pero hindi po yun ritual. Ang ibig sabihin nun, public declaration, okay? Na tayo na po ay nakikipag-isa sa ating Panginoon Yesus. And in 17, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Kaya nga, casting out of demons, it's not forced. It is normal sa lahat po ng may pananampalataya. Receiving the Holy Spirit, it is also normal given sa mga may pananampalataya. Kaya nga, sa mga hindi pa po nakakaranas, this is a challenge of faith. Na hanggat hindi po ibinibigay, hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa dahil nga nangako ang Diyos na ibibigay niya. Walang gi-give up. Ngayon, ang sabi dito, hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng mga kamay. Normally, ang may pananampalataya, may kaakibat na senyales iyan. And this is the signs. Accompanying signs ng mga totoong may pananampalataya dahil nga hindi lang itong action pero talagang karanasan. Kaya tignan nyo, yung mga nararanasan ng ating mga kapatid, lalo yung mga first time, iba yung kagalakan. Pero isa pong challenge din, kailangan mapanatili ang kagalakang ito. Kagalakan sa pagsunod. Kasi nga, ang challenge in faith, padagdag ng padagdag. Kasi dapat, ang faith natin is increasing. Tama po? Okay. Ngayon,
kailangan po nating maunawaan, okay, na ang object ng ating faith ay wala pong iba kundi ang ating Diyos lamang. Nabanggit din po kagabi ni Pastor Raymond that even Mary, nangailangan po siya ng kanyang tagapagligtas. Okay. It is written in in Luke, chapter 1, okay, na si Mary po, okay, tinanggap niya, okay, in verse 45 hanggang 47, tinanggap niya doon, okay, na siya, okay, ay tunay nga na nalulugod ang Diyos. At tunay nga siya ay nagpapasalamat pagkat ito ay kanyang kaligtasan. In Lucas chapter 45, si Elizabeth pa lang nagsasalita dito, pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon. Kasi nga, nung kinausap si Maria, si Angel Gabriel ang nagpahatid sa kanya na magsisilang siya. Paano siya magsisilang? Wala nang nangyari. Okay. But it is her womb na kailangan. Okay. Kumbaga, surrogate talaga siya, no? Kailangan ng kanyang womb. Ibig sabihin, napili siya ng Diyos. Nalulugod sa kanya ang Diyos. At dahil nga may pananampalataya si Maria, kaya ito ang sagot niya. At sa 46, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Kailangan ba ng Diyos ang kanyang tagapagligtas? Kaya hindi po Diyos si Mary. Sabi nga ni Pastor Raymond, binanggit niya, nung ito yung isa sa natangal ko sa aking mga kamag-anak, ang challenge, sabi ko, sige nga po, kasi nabasa ko na mula Genesis hanggang Revelation, kung may makikita kayo na binanggit ng Diyos na mananalangin kayo sa Kanya, ako po mismo ang maluluhod sa inyo at magsosorry na mali ang tinuro ko. Pero bakit very confident tayo na sinabi natin yun? Kailanman wala akong nabasa na inutos ng Diyos sa atin na manalangin tayo sa sino pa man. Sino pa mang santo dyan. Ang utos niya, call on me. Call on my name. Okay. We believe in a triune God. Ibig sabihin, when we worship Jesus, when we call the name Jesus, that we are calling the triune God. Pero syempre, pag tinawag mo ang Jesus Christ, it refers to the Son. When you say Father, Ama. Ama. Kaya nga mali yung term na Papa Jesus. Papa Jesus, ang ang nasa isip nila is si Jesus na anak ng Diyos. Okay lang, kung Father God, na ang pinapatungkulan mo ay ang Ama mismo. Okay, hindi ka mali doon. Pero usually kasi, pag nagpapapapa Jesus sila, ang nasa isipan nila is yung anak. Which is wrong. Okay? Kaya nga po, kung maiintindihan lang natin kung paano nagsakripisyo ang ating Panginoon Jesus, then we can understand kung gaano din kahirap how to follow the path of Jesus, which is the preaching today. In Hebrews chapter 10, magba-Bible reading tayo para maunawaan natin maigi. Ano po? Makipagbukas po kayo sa aklat po ng Hebrews chapter 10. Sisimulan po natin magbasa sa verse 1. Kung paano nga po nagsakripisyo ang anak ng Diyos once and for all. Ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inialay taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang haalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. 3. Ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon. Sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos,
ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang mga kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito o Diyos upang sundin ang iyong kalooban, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Nung lumang tipan po, paano sila naghahandog para mapatawad ang kanilang kasalanan? Kailangan po kumatay ng hayop, yung dugo na iyon, yun po ang iniaalay nila para po sa kapatawaran ng kasalanan. Yung punong pari, pinakapunong pari po, siya po yung mag-aalay. Okay? In the most holy place. Ngayon, alam natin na nakasulat dito na hindi niya lubos. Kasi nga, kung sapat na iyon, yung dugo ng hayop bilang kapatawaran sa mga kasalanan, then, hindi na dapat mag-alay pa. Okay? Pero yun nga, tanging ang handog na katawan, dugo ng ating Panginoon Jesus ang tinanggap. Dahil nga, siya lamang po ang walang bahid ng kasalanan. Kaya He perfected the law. So verse 8, at sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga altar at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya ito'y inihandog ayon sa kautusan. Sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Paano po tayo napaging banal? Minsan lang nag-alay po ang ating Panginoon Jesus. Sa April, andyan na naman ang Holy Week. Pag-aalala sa sakripisyo ng ating Panginoon Jesus. Then may mga hangal, may mga tao na kulang ang kaalaman, ang gagawin na naman nila, gagawa sila ng sakripisyo na hindi naman dapat. Dahil nga nakasulat dito, minsan lang ang pag-aalay na ito at sapat na. Kasi ang ibig sabihin na gagawin mo muli, okay, paparusahan mo muli ang sarili mo, and then, magbaklay ka to krus, kalapastanganan iyon. Mockery to God. Parang yung sinasabi ng taong yun, Jesus, hindi pa sapat yung ginawa mo, ulitin ko. Di ba mayroon mga gawa, halimbawa, kung ikaw ay perfectionist na tao, tapos may gumawa, hindi tanggap sa'yo, uulitin mo. Okay, tama? Bawa, yung linis. Hindi sapat sa'yo yung linis, kaya uulitin mo linisin. Tama po ba? Okay. Kasi nga, feeling mo, hindi pa sapat. Parang gano'n yung ginagawa ng mga tao ngayon eh. Okay. Na yun ang sinasabi nila, hindi pa sapat. Hindi pa sapat ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Ulitin ko. Hindi nila alam na yung ginagawa nila, akala nila, nagbabawa sila ng kasalanan, yun pala, nagdadagdag sila ng sumpa para sa sarili nila. Nakasulat po. Kaya nga, anong bang gawin mong sakripisyo kung hindi at ito in accordance to the Word of God? Kaya napakahalaga po ang pagbabasa ng Biblia at pakikinig sa mga salita ng Diyos para po maituwid ang mga mali nating pagkaunawa. Kailangan maggamot yung mga espiritual at mga mental nating mga problema. Psychological na problema natin. Kasi nga sa pag-iisip paano ka mag-isip? Doon nag-ooperate 11. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-parehong ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi kailanman makakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Ngayon, naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway.
sa makatuwid sa pamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nilinis ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol sa sinabi niya. Ganito ang gagawin ko tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos. At isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan. Sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Amen po. Napakainam na marinig natin ito na kalilimutan ng Diyos ang ating mga kasalanan. And it will be only given that na mangyayari ito kung totoo na tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus. Kaya hindi tayo mamumuhay in condemnation na ipapaalala ng kaaway, eto ka dati ganito ka kasama dati. Yun nga yung pagkakataon, yun nga yung panahon na hindi natin kilala ang Diyos. Kaya ngayon tayo kaya nga tinatawag na born again, okay, naisilang muli. Ibig sabihin, hindi ka na namumuhay in your past, hindi ka na namumuhay sa iyong dating ikaw. Ikaw na ngayon. Your identity now is in Christ. Kaya napakahalaga po na mag-undergo ang bawat isang tumanggap sa Panginoon Yesus sa bautismo. Kasi nga, ililibing yung dating ikaw at ang bubuhay muli, ang mabubuhay muli. Ikaw na nabubuhay na ngayon kay Kristo Jesus. How good is that? Na hindi na natin kailangang magsakripisyo. Na ganun, katindi, sinong gustong gumaya sa sakripisyong yun. Yes, ang title natin is Following the Path of Jesus. Pero ipinapaunawa po natin dito na meron siyang ginawa na hindi na natin pwede pang ulitin. In John chapter 14, verse 12, i-compare natin dito, para may pangunawang tunay na meron tayong hindi pwedeng gawin. In John 14 verse 12, sabi po dito, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Pero kaya nga kailangan po ng pagkaunawa natin is makuha natin ng buo para hindi part-part lang ang nakuha nating pananampalataya. Kaya nga, lumos na binasa natin yung buong verse, passage, about Christ's sacrifice once and for all, para maipaunawa po sa iglesyang ito, yes, we will follow the path of Jesus, ang path ng sakripisyo, path ng pagsunod, path of obedience to the Word, to God, pero ang hindi natin pwedeng ulitin at gawin ay ang pagpapapako sa krus. Then we will never be worthy of it. Only Jesus is the one worthy, pagkat siya ang walang bahid ng kasalanan. Kung ipapako man tayo mabalin, pwede kung dahil sa kasalanan natin. Kaya nga may mga naisisilya elektrika, may mga nakukulong dahil nga meron talagang nagawang kasalanan na dapat pagbayaran sa batas. Pero ang pinapaunawa dito na napatawad na tayo once na tinanggap natin ang ating Panginoon Yesus, sampalatayahan natin siya. Ibig sabihin, hindi na tayo dapat makondem pa sa dati nating nagawang kasalanan. Kaya nga ito hinihingi natin ng tawad. Kailangan po natin i-repent sincerely. Pero syempre, pag inulit mo, present kasalanan mo, yun, ihingi mo ng tawad. Ganun po yun. Naunawaan po. Ngayon, kaya nga ang ating Panginoon Jesus, in Lucas chapter 22, kung gaano siya nag-suffer, in verse 42, paano po siya umiyak dito? Nung siya ay nanalangin sa hardin ng Gethsemane. In verse 39, lumabas si Jesus at gaya, Lucas chapter 22, verse 39, lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng mga Olibo kasama ang mga alagad.
Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. In verse 41, iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at dooy lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung loobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Okay? Isipin mo yung umiiyak ang ating Panginoon Jesus. Kung maaari lamang tanggalin mo ang kopa ng paghihirap na ito. Pero nagpakumbaba pa rin siya. Ngunit, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang mapangyayari. Alam niyo po, nakadalasan kung saan tayo nagkakasala when we go against the will of God. And it is not faith. Kawalan yun ng pananampalataya, kakulangan ng pananampalataya sa mga pagkakataon na pinipili natin yung sarili nating kalooban. Or kinakalaban natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, lagi po tayong magpatuwid na lagi nating ipanalangin na hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Ama, ang siyang mapangyari. Kasi kung plano at plano, maraming pwedeng iplano ang tao. Pero kailangan natin lagi magpakumbaba, Ama. Loobin mo ng kalooban mo lamang ang siyang mapangyari sa akin. Ang puso po ng anak ng Diyos, ibigay ang lahat ng karangalan sa Ama. Kaya nga in John chapter 14, kung kaninang binasa natin, tuloy natin, di ba? 12, 13 naman tayo ngayon, na kapag tayo ay mananalangin sa Kanya, sabi po dito, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Okay? Bakit gagawin? Para maparangalan siya. Kaya nga, in every answered prayer, sa testimony po, pag tayo po ay nagpapatotoo, hindi dapat na tayo ang kumuha ng glory. Na napangyari yun dahil nanalangin ka? Or napangyari yun dahil nga totoo ang pangalang Jesus ay maaasahan. Mahirap kasi pag na-twist. Okay? Kaya ngayon pa lang itinutuwid na natin na sa lahat po ng kasagutan ng ating panalangin, ang pangalang Jesus ang nararapat lamang na siya na maparangalan. Hallelujah! Ang pagsunod po, following the path of Jesus is never easy. Tinanong ko po yung mga bago nating kapatid, sabi ko, mandali po ba na sumunod? Lakas pa lang sagot eh. Hindi po. Okay. Kasi totoo po. It will never be easy. Hindi siya madali. Kaya nga, sino lang ba ang nakaka-survive at patuloy na magsusurvive, mag-overcome? Sino ang magtatagumpay? Siya na may totoong pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ang hirap sumunod kung hindi mo pinapaniwalaan ang iyong sinusunod. Tama? Kaya hindi natin pwedeng ihiwalay ang pananampalataya sa ating pagsunod. Paano tayo makakapanatili? Pag nag-umpisa ng pinakinggan na natin ay sarili nating kalooban, it will lead to corruption. Kaya marami pong bumabagsak sa pananampalataya once ang kanilang emosyon, ang kanilang sariling isipan, ang kanilang sarili, ang siyang kanilang pinakinggan. At ayaw nang makinig sa tinig ng Diyos. Kaya mahirap pong maging bingi sa espiritual. Napakahirap po na tayo na hindi na pala makarinig sa salita ng Diyos na nais niyang ipaalala sa atin. Hindi po kalooban ng Diyos na tayo po ay maitapon sa dagat-dagatang apoy. Ang kalooban niya, tayo po ay magtaglay ng kaligtasan. Kaya nga, may sakripisyong ginawa ang anak ng Diyos. Now, in John chapter 3 verse 18, kapag hindi natin tinanggap, hindi natin talaga pinahalagahan ang sakripisyong ito, ang anak, then, tayo na pong pumili noon. Diba, paborito ng lahat ang John 3:16.
Tingnan mo basahin natin. Paborito ng lahat ng John 3:16. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. 18. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Once ang isang tao ay hindi totoong sumampalataya sa anak ng Diyos, nahatulan na. Hindi po tayo umahatol. Kaya ano pong hinahabol natin ngayon? Ang mga kaluluwa na nagnanais pa ng kaligtasan. Sa totoo lang, ang hirap po na ipilit sa mga tao ayaw namang maligtas. Ayaw nila. Pagkat hindi pa bukas ang kanilang mga tenga. Kaya nga ang technique, mauuna ang mga, ikaw ba naman ang farmer? Sige, unahin mo ang may semento o unahin mo yung okay, ready na ng lupa na tamnan? Ano? Di ba ga? Siyempre, uunahin natin ang matabang lupa. Para mas dumami tayo, at kapag mas dumami, ibig sabihin, mas marami ang mahahayagan pa. Amin po? Kaya nga, kailangan manatili. Kailangan manatili tayo to follow Jesus, to follow the path of Jesus. Katulad nga po ng awitin kanina, sa daang tinahak ng Panginoon, na aking tinatahak naman ngayon. The path of obedience. Mamili kayo. Path of disobedience or path of obedience. Disobedience, ano nangyari doon sa nag-disobey? Na anghel, bagsak. Kailangan po nating mapanatili ang pagsunod hanggang sa ating huling hininga. Okay. Huwag din natin, kailangan natin ma-consider din, okay, ma-distinguish faith versus zeal. Ibig sabihin, magkaiba po ang pananampalataya sa kasigasigan. Hindi dahil masigasig na masigasig ka, ay mataas na ang pananampalataya mo. Kasi maraming napakasigasig. Pero pakitang gilas. Pero kung iyan ginagawa ay hindi walang kalakip na pananampalataya, magiging pwede kasing papasok siya na pwedeng maging kayabangan mo. Ayaw po natin, hindi po natin nanaisin ang maging mayabang sa iglesia nito pagkat ang mga mayayabang ay binabagsak ng Diyos. Ang mapagpakumbaba, ang siyang itataas ng Diyos. Okay. Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos ay manatili tayo to be grounded in the truth. Hallelujah. Marami po gumagawa ng mga charities, mga kabutihan, okay. Pwedeng ang sipag-sipag mo. Pero kung yung kasibagan na yan, yung kasigasigan na yan, walang kalakip na pananampalataya, doon sa nabasa mo kahit na isang gabi kang nananalangin. Kung hindi mo pinapaniwalaan ng Diyos, wala kang totoong pananampalataya kahit magdamag ka pa dyan. Katulad nga doon sa kay Baal, yung mga propeta ni Baal. Kaya lagi nating tignan, totoo ba ang pananampalataya kong taglay? Nakasentro ba kay Jesus ang aking pananampalataya? Dahil kapag ganun po ang pangyari, parang doon sa case ni Elijah, okay, na andun, tumatawag sila buong araw, wala. Hindi pinapakinggan. Pero you see, a man of faith, na isang panalangin lang niya, talagang sasagot ang langit. Ganun po dapat ang taglay nating pananampalataya. Na hindi tayo nagmamakaawa sa Diyos.
Pero bilang anak niya, karapatan nating tumawag. Karapatan nating manalangin. We must exercise our faith. Hallelujah. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, basahin na po natin. Our labor is not in vain. Ibig sabihin, anuman na sakripisyo natin ginagawa for this faith, anumang paglilingkod, na nakikita po lahat niya ng Diyos. Kaya we will never grow weary. Kailangan natin magpalakas. Sabi po dito, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang paglilingkod, ang pananampalataya sa Panginoon Yesus, yun lamang po ang tinatanggap ng Diyos. Only by faith, lahat ng ginagawa natin, by faith, with faith, ang siyang tatanggapin ng Diyos. It is the only thing that is acceptable to God. Ang ating pananambahan, kung walang kalakip na pananampalataya, wala lang ito. Ang ating panalangin, kung hindi tayo nananampalataya sa pangalan ng Diyos, walang silbi. In casting out of demons, kailangan mong manampalataya. Kailangan nating manalig. Na by the command of Jesus, kaya nga, ang ibig sabihin ng faith, you have Jesus in you. I have Jesus in me. If I have faith, I have Jesus in me. Ibig sabihin, I have the highest authority. I possess the highest authority. Taglay ko ang pangalang higit sa lahat. Ibig sabihin, demons must tremble. Hindi ikaw ang matatakot. Dapat siya ang manginginig. Anong ibig sabihin ng pagkatakot? Yung, as in, takot na takot ka. Pathway of demons to enter you. Mapoposes ka ng demons kapag ikaw ay takot na takot sa kanila. How to overcome? You need faith. Kailangan ng pananampalataya. Kailangan po pa ng mas maraming pangako ng Diyos na panghahawakan. Meron kaming case. Hindi ko pa masyadong alam doon ang casting out of demons. Pero meron kaming isang bata noon na hindi mapalayas kahit pagod na yung mga nagka-cast out. Tinanong ng pastor, anong background ng tao ito? Sinabi ko na bago lang siya, hindi pa siya natuturuan. Ang sabi ng pastor, hindi talaga mapapalayas sa kanya yung demons kasi nga kumakapit. Okay? At itong batang ito, wala siyang pinanghahawakang pangako ng Diyos, wala siyang pananampalataya. Okay? Kaya we need faith. Hindi natin kailangan sampal-sampalin yung kinakast out natin, ano? Ipanood ko talaga sa inyo yun. Sinampal ba naman? Ganun kasi sa Korea, yung may shamanism sila, yung pag mag-expel sila doon, yung mga shaman, nananampal. Okay, nambubugbog. Pero yun nga, tayo po, command. Authority is command. Okay. Utusan mo yung demonyo umalis. Kailangan mong nating mautusan. Pero it is only by faith. Kaya nga po, lahat po ng ating ginagawa, kailangan may kalakip na pananampalataya. Na kaya ko ito ginagawa kasi nananalig ako sa pangako ng Diyos. In praying, we must believe that is God who answered. In worship, we must firmly believe, sampalatayahan natin, that worship time is blessing time. In giving our tithes and offering, hindi kayo magbibigay dahil takot kayo kay pastor. Okay. Or napapwersa kayo. Magbibigay kayo dahil gusto nyong maranasan, pinapaniwalaan nyo ang nakasulat na po in Malakay 3. Chapter 3. Gusto nyo ba ng pagpapalang tunay? Gusto nyo ba ng pagpapalang hindi mananakaw? Maraming, may mga testimony na nung hindi sila nagtapat, butas talaga ang bulsa. Yung isang pastora dati, nagpadala daw yung asawa niya, 2,000.
Hindi niya i-denies. Hindi siya nag-tithes. Kinabukasan nagkasakit na ubos sa ospital. Yung pera. Kaya nga, if you give your tithe, ibig sabihin protected yung 90% mo. We want you to experience the true blessing. Kaya namin ito itinuturo. Kasi, ang pagtuturo ay napakahalaga. Pero nakadepende po sa isang tao, paano mo ito sinasampalatayahan, then mararanasan mo siya. Sa healing, hindi po kami ang nangangako na sa pangalang Yesus gagaling. Kasi ang Diyos mismo ang nangako. Sa pagpatong ng ating mga kamay, ang mga may sakit ay mapapagaling. Hindi naman tayo ay magpapagaling. Kung naglolokohan kami minsan ng mga kaibigan ko, anong gawin na natin tong business? Naglolokohan lang naman, it's joke time. Kasi maraming gumagawa noon, yung fake, yung healer, yung mga ganun na as in, nagpapabayad sila. Hindi po tayo nagpapabayad. Ang tinatanggap lang po natin dito sa church is their Thanksgiving offering kasi yun ang command ni Jesus. Pag ikaw ay napagaling, you have to give your Thanksgiving offering. Ano yung ibig sabihin ng Thanksgiving offering? Pagpapasalamat, wala po yung monetary, wala siyang sukat, nakadepende sa'yo kung gaano ka nagpapasalamat. Pagpapakita lang na kinikilala mo ng kagalingang ito ay galing sa Diyos, hindi sa kahit sino pa man. Amen po. Everything must be done by faith. Okay? Kaya nga, sa pagsunod, isipin mo, yung mga sumunod talaga sa Panginoon Yesus, ang kanyang mga disipulo, nausig sila. Dumating sa point na handa silang lahat na mamatay para lang sa paghahayag. That is martyrdom. Okay. Ang hindi kinalulugdan ng Diyos na pagkapakamartir ay yung mga niloloko na nga ay nagpapakamartir paano po. Ang martyrdom na tinatanggap ng Diyos is martyrdom in the truth. Okay? Na kahit kusig-kusigin ka, kahit maraming sasabihin sa iyong mansamang salita, para lang may hayag ng salita ng Diyos, gawin mo. Naranasan ko na rin po iyon sa mismong kamag-anak ko. Nung inihayag ko, tapos nasalig ang kanilang prinsipyo, sinabi talaga sa akin, huwag na huwag ka nang magsalita. Masakit yun. Pero para sa akin, at least, nagawa kong sabihin bago pa nila pigilin. Kasi that was the first time na pinatayo ako sa harapan lahat ng aking mga kamag-anak. Matatanda silang lahat sa akin, sino ako. Pero I thank God, dahil nga binibigyan niya ako. Ngayon, may isa, nakikita niyo naman, meron tayong, kaya tinigil ko po ang Ilocano, dahil meron po tayo ng night, okay, 8 p.m., live sa account ko. This is yun po yung kapalit. Okay po. Na, that's Ilocano naman talaga. Ngayon po, kailangan po natin na mapanatili ang pagsunod. Dahil ang nais po ng Diyos ay ibigin niya tayong tunay. Hindi dapat tayo mapuno ng pagkabagabag. Kaya in John 14, verse 1, do not let your hearts be troubled. Okay? Believe in me. Manampalataya ka lang. John 14. Sabi dito sa John 14, verse 1, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, at sumampalataya din kayo sa akin. In verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan man ako naroon. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Ito po ay pangako ng ating Panginoon Yesus. Kasi ang mga bahay natin kasi dito sa pisikal, magugunaw yan lahat. Okay. Kaya, kung dito tayo magsasettle, wala na. Isipin mo kapatid,
magkano na ininvest mo para sa bahay mo sa langit. Ibig sabihin, how? Gaano ba yung faith mo na? Kaya ini-encourage ko yung mga nag-uumpisa pa lamang, go on. Magpatuloy po. Okay? Kasi nga, iniibig tayo ng Diyos. In John 17 verse 26, basahin po natin. Ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka, at patuloy kong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila, at ako ay manatili rin sa kanila. Ang Panginoon Hesus po, ipinahayag niya dito sa sanlibutan ang Ama. Dahil nga ang tumatanggap sa anak, iibigin ng Ama. Ibig sabihin, ang tumatanggap sa salita ng anak, pagkat ito ay salita din naman ng Ama, iibigin ng Ama. Do you want to be loved by God? Gusto mo bang ibigin ka ng Diyos? Follow the path of Jesus. Ang path of Jesus, hindi siya madali, pero magsisimula sa pakikinig. Pag napakinggan mo, sasampalatayahan, and then obey. The first three principles in the principle of faith, hear the word of Jesus. Believe, sampalatayahan, and obey. Pakatukin. Yun po yung proseso. Sa pagsunod, hindi naman agad-agad extreme agad. Pero kailangan lang natin talagang magsimula. Amen po. Kaya nga, kailangan natin na patuloy na manatili sa atin. That the name Jesus must be in us. Na ang pangalan Jesus dapat ay nasa atin. At mananatili sa atin. Amen po. Malapit na pong magtapos ang taong ito. And December 28, tayo nga po'y magpapasalamat. Thanksgiving, celebration, pagkatunay nga God is so good to our church in this year. Alam niyo po ba na ang kinikilala namin talaga ni Pastor Raymond, sino man ang idadagdag sa iglesia nito ay galing sa Diyos. Na hindi galing sa aming pagsisikap. It's not our own, but it is God's. Hallelujah. Kaya sa pagkakataon pong ito, tayo nga po'y manalangin. Humingi ng pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng pagkakataon na hindi natin sinunod ang kanyang kalooban. Sa bawat pagkakataon na ang ating pinipili ay ang sarili nating kalooban. And let us pray that we could endure, we have the persistent faith na makakapanatili to follow Jesus until the end. Let us call the name Jesus 3 times to begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Aming Diyos, Ama na dakila. Ama, narito kami ng mga anak mo. Kinikilala namin ang mga aming sarili na hindi makatuwiran. Patawarin mo kami sa lahat ng mga kaisipan na taliwas sa iyong kalooban. Ano bang mga aksyon na gawa namin in the past na hindi mo kinalulugdan, patawarin mo kami. Ngayon naman, na ipinapakilala mo sa amin ang katotohanan at patuloy na ipinapaalala, nararapat lamang na ikaw ang aming mapapurihan at ang salita mo ay siyang dapat naming sampalatayahan. Ama, salamat. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat for reminding us that this path, Ama, ay pinipili namin tahakin. Pagkat Ama, ang nais mo ay tunay nga kami. Ang aming matamasa ay buhay na walang hanggan. Buhay na kasiya-siya. Ama, tulungan mo kami na mga panatili. Ama, patibahay mo pa ang pananampalataya ng bawat isa. Sa mga nag-uumpisa namin mga kapatid, patuloy mo silang bigyan ng tenga na nakakarinig. Ama, tunay nga taglay nila ang purong puso. Ama, na tumangkap at tunay nga sampalatayahan. At tunay nga simulang tukti ng iyong kalooban. Ama, sa mga matatagal na in this church, Father God, we pray for endurance. We pray, Father God, bagay iyong mga lingkod, tulungan mo kami.
na kami nga, O Diyos Ama, ay manatili hanggang sa wakas. Help us, Father God. Ama, ito ay aming dalangin. Dumedepende lamang. Tulungan mo nga ang iglesia nito to continue to follow the path of Jesus. To humble ourselves, magpakumbaba, at patuloy nga nataglayin ang tenga na nakakarinig. At tunay nga, O Diyos Ama, pakatuntin ang iyong kalooban. Taglay ang pananampalataya na tunay nga, O Diyos, nagmumula sa iyo. Thank you, Father God. Ama, ito ang aming dalangin. Dumedepende lamang sa pinakamakapangyarihang pangalan, ang pangalang Jesus. Amen. Binabalik ko po kay Pastor Raymond.